Boses ng Islam. Boses ng Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa ngalan ng Allah, mapagpala, mabagin at maawain, katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway itampok ang ating pinakahuli-huli ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo rin ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat na pag-ukulan na pagsamba maliban sa nag-isang tagapaglikha. Siya ay hindi pinanganak, hindi nagkaanak, walang katulad, walang kagaya at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. At tayo rin ay sumasaksi sa lahat ng mga sugo at propeta at huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang may dalang patnubay sa sangkatauhan, ang huling revelasyon, ang banal na Quran. So yan ho mga kapatid, mga kaibigan, at ngayon ho ay gabing ito ay araw ho ng October 3, 2025. At ito naman po ang ating programang Boses ng Islam. Ayan, October 3 ha. At yun po, at noong nakaraang Friday ay ang ating paksa ho ay may kaugnayan ho sa tungkol ho sa mga sahaba ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon ho ay mapakilala po ang inyong lingkod, Mads Pangulima. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At ganoon po mga kaibigan, mayroon po tayong kasama sa oras na ito, kundi si Imam Musa. At nasa kabilang linya po upang mapapakilala muna sa ating himpilan. Mapakilala po kayo, kasama Musa. Paki-off yung mo, video mo, paki-off. Hindi ka marinig. Ayan, okay. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa sallallahu wa salawatu man la nabiyya ba'da. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Labis akong nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At ako ay naanyayahan sa programang ito sa pamamagitan ng ating kapatid na si Sir Mads. Alhamdulillah, gantimpalahan po kayo ni Allah Subhanahu wa ta'ala na napakaraming gantimpala na hindi ninyo kayang bilangin. Alhamdulillah. At okay. Ako po si Imam Musa. At ibigay ko na po sa iyo, kapatid, ang anong ito. Okay. At ayan po si kapatid na Imam Musa. At kasama natin sa oras na ito upang aming tatalakayin ang patungkol ho sa yung tinalakay natin nung nakaraang Friday. Patungkol ho sa mga sahaba ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat doon po tayo napuputol sa
yung pagpapaliwanag natin kay Fatimid, yung Fatimid ho. Dahil noong tinalakay po natin, noong araw ng Friday, ganito ring oras, sa araw ng gabi, ay yung po yung tinatawag na ika nga, itong yung Rasidon. Ayan, pinaliwanag po natin yan. At pati na rin yung Umayyad at yung Abbasid at ito po yung hanggang Fatimid. So yan po mga kapatid ang ating tinatalakay. Pero bigyan po natin si Ustad sa kanyang tatalakayin itong mga sahabang ito na ika nga itong pinagkatiwalaan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga sumusunod ay apat na mga kilalang disipulo, sahaba ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi sila Abu Bakar radhiyallahu anhu at si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu at si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu at si Ali ibn Abi Talib. Yan po ang aming tatalakayin at ibigay po natin sa ating kasama si Ustad Musa kung ano po yung kanyang idadagdag dito sa mga pinagkatiwala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipalaganap ang pananampalatayang Islam. Okay, Ustad, ibigay ko na po sa iyong pagkakataon. I-off mo yung video mo, i-off mo para marinig po. Okay, sige, okay. Go ahead, Ustad, ipaliwanag mo po. Hello. Hello? Sige, Ustad, ipaliwanag niyo po. Go ahead. At lubos tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at nabigyan tayo ng konting oras sa pag-anyaya sa Islam sa tungkol sa pamamagitan ng programang ito ni Sir Mads. At katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala nang higit pang mas mainam o mabuti sa pagsasalita ng mga salita na patungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga salita na patungkol sa pagpapalaganap ng mga mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapalaganap ng Islam at gumagawa ng mga kabutihan. Katulad nito mga ginagawa natin ay kabilang po ito sa mga mabubuting gawa na tayo ay makakatanggap ng mga gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay magkasabi na sila ay mga Muslim. Itong mga ginagawa natin na tayo ay nagkaklaim na isang Muslim na ating iparating ang mga mensahe ng Allah na meron pang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya na inna wa'adallahi al-haq wa la yastakhifannaka alladhina la yawqinun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan na ang lahat ng aking pangako ay totoo at huwag kayong magpatinag. Huwag kayong magpatinag sa inyong sa anumang balakid o anumang hadlang sa pamamagitan ng inyong pagpaparating na mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na napakibigat ang sinabi na sa matatagpuan natin ang aya na ito sa Surah Ar-Rum na ating tungkulin. Itong pagpapalaganap, pagpaparating mga mensahe ng Allah ay ito ay tungkulin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gampanan na hindi lang isa ang pinag-utusan kundi lahat ng Muslim na pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin itong pagpapalaganap ng mensahe ng Allah sa buong mundo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang pagpapalaganap ng mensahe ay napakahirap ang kanyang dinanas. Dahil nung siya ay magsagawa ng da'wa sa lugar na Taif, ay
masyado silang inaalipusta. Masyado silang binababa ang kanilang pagkatao dahil sa kanilang pagpapalaganap ng Islam. Dahil sa noong araw ay sa lugar ng Taif ay hindi nila tinatanggap ang Islam. Ganong kalupit ang dinanas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa nung sila ay pumasok sa lugar ng Taif ay pinagbabato sila ng mga tao doon. Hanggang sa dahil yun ang kautusan ng hari doon sa Taif na palayasin sila, alipustahin sila, pagbabatuin sila. Hanggang sa yung isang ngipin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinamaan at dumugo. Na dahil sa nakita ng mga anghel yung ngipin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumugo, ay bumaba ang libo-libo mga anghel upang sakluluhan si Propeta Muhammad. Pero nang dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang mahabang tali o sa pagsabar, kanyang sabar, ay pinigilan niya ang mga anghel. Kaya sabi ng mga anghel, o Propeta Muhammad, pinsalahin na ba natin ng mga taong umalipusta sa iyo? Dahil sa kabaitan ng Propeta Muhammad, kagandang ugali ng Propeta Muhammad, kagandang asal ng Propeta Muhammad, ay pinigilan niya ang mga anghel. Dahil sabi niya, ay balang araw ay matatanggap din ng kanilang lahi ang Islam. Ganong kabait ang Propeta Muhammad. Alam niyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda ang kanyang ugali. Dahil napuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kagandang ugali, sa kanyang mahabang pagsabar. Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na sinabi ng Allah sa banal na Quran, innaka la'ala khuluqin adim. Na katotohanan na napakaganda ng ugali mo, Muhammad. Ganong kaganda ang ugali ng Propeta Muhammad. Pero hindi siya nagpatinag sa anumang uri ng mga balakid sa kanyang pagpaparating ng mga mensahe ng Allah. Nakasama niya itong kanyang mga sahaba na si Abu Bakar As-Siddiq, si Umar Al-Faruq, si Uthman, Ali, na ito ang mga kasama niya na hindi humiwalay sa Propeta Muhammad, na talagang kumapit sila ng tunay ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito si Umar, na ito ay isang napakayaman na tao sa Makkah. Pero naghirap siya dahil lamang sa pagpapalaganap ng Islam. Ganun nila binigyan ng oras, binigyan ng halaga ang Islam, na hindi sila nang hinayang sa kanilang kayamanan na upang maitayo lamang ang Islam, upang maipalaganap lamang ang Islam. Hanggang sa mayroong isang beses na nag-uusap itong si Propeta Muhammad at saka si Abu Bakar As-Siddiq. Pero si Abu Bakar As-Siddiq, nagulat siya kasi meron siyang nakita na kausap si Propeta Muhammad, pero hindi nakikita ni Abu Bakar. Ang nakakita lang si Propeta Muhammad, pero yung pala ay bumaba si Anghel Jibril. MashaAllah. Nung bumaba si Anghel Jibril na nagsalam sa kay Propeta Muhammad, na yun, nagulat si Abu Bakar As-Siddiq dahil nag-response ng salam si Propeta Muhammad na wa'alaikumussalam. Hanggang sa sinabi ni Propeta Muhammad na sinabi ni Anghel Jibril kay Propeta Muhammad na iparating mo kay Abu Bakar ang salam ng Allah. Dahil sa kanyang kadakilaan, dahil sa kanyang pagtayo sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nasalam siya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
na hanggang sa nakita ni Anghel Jibril na merong isang kulang sa butones ng damit ni Abu Bakar As-Siddiq. Sabi ni Anghel Jibril, na itanong mo nga o Muhammad kay Abu Bakar kung hindi ba siya nagsisisi sa kanyang ginawa na naghirap siya ng dahil sa pagpapalaganap niya ng Islam. Manang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nung sinabi ni Propeta Muhammad kay Abu Bakar, Abu Bakar na itinanong ng Allah kung hindi ka raw nagsisisi sa yung paghihirap ng dahil lamang sa pagtayo mo ng Islam, pagpapalaganap niyo ng Islam, ay ang sagot ni Abu Bakar As-Siddiq ay hindi katiting. Ni katiting na pagsisisi ay hindi ako nagsisisi. Ganun nila binigyan ng halaga ang Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng kayamanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ipinamahagi niya sa mga mahihirap. Dahil ayaw niya ipakita sa kanyang mga ummah na hinahabol ang pera sa ang kayamanan sa mundo nito. Dahil ang kanyang ipinakita sa kanyang mga ummah ay kung paano sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung gaano paigtingin ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang ipinakita niya sa kanyang mga ummah. Hanggang sa sinabi pa ng Allah kay Propeta Muhammad na humiling ka lang o Muhammad. Humiling ka lang o Muhammad sa akin ng kayamanan at gagawin kong ginto ang lahat ng buhangin para sa iyo. Pero hindi ginawa ng Propeta Muhammad. Mas pinili niya na siya ay maghirap, makita ng kanyang mga ummah na siya naghirap ng dahil sa kanyang pagtayo sa Islam, kanyang pagpapalaganap ng Islam, na ganun katindi. Kasi merong isang beses na si Umar radiyallahu anhu ay bumisita sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nung makapasok siya sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala man siyang nakita na ni isang appliances sa kanyang kahirapan. Wala siyang nakita, kundi ang kanyang nakita lamang ay isang galon na lalagyan ng tubig na nakasabit sa kanyang dingding. At ang kanyang higaan ay mga dahon ng kurma na nilala na bumakat sa likod ng Propeta Muhammad. Hanggang sa binuksan pa ng Umar radiyallahu anhu ang bigasan ng Propeta Muhammad, ay nakita niya isang basong bigas. Ganong kahirap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero napaiyak. Tumulo ang luha ni Umar radiyallahu anhu nang dahil sa kanyang nakita, nasaksihan sa loob ng bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung tumulo ang kanyang luha, natanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isa kang propeta ng Allah. Pero bakit ganito?" Natawa. Imbis na ang Propeta Muhammad na nakita niya si Umar na umiyak, na natawa siya. Natawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi niya kay Umar, "O Umar, hindi ka man natutuwa. Hindi ka man natutuwa na ang kayamanan sa mundo ay para sa kanila na sumusuway sa Allah. Ang kayamanan sa kabilang buhay ay para sa atin." Tingnan nyo ganun. Ganun katindi ang paninindigan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa nung mawala na ito si Propeta Muhammad, na ang mga tao ay nagluksa ang mga tao. Parang nawalan sila ng na humina ang kanilang iman.
dahil sa nawala yung pinakamamahal nila na tao, pinakamamahal nila na propeta. Na hanggang sa mga tao ay hindi na nagbibigay ng zakat, hindi na sila yung iba ay bibihira na lang magsala. Humina talaga yung iwan. Dahil sa nung humina ang kanilang iman ay doon napatayo si Umar radiyallahu anhu na parang pinalakas niya ang ng mga tao na sabi nila, huwag niyong sabihin. Parang hindi na matanggap na at huwag niyong sabihin na sumama ang inyong pananampalataya sa pagkawala ni Propeta Muhammad. Dahil si Propeta Muhammad ay isang sugo at ang tanging sinasamba natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakatulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran na wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sinabi ng Allah na si Muhammad ay hindi lalagpas sa pagkasugo na katulad ng mga sugo na nauna sa kanya. Na hanggang sa ito nung mamatay si Propeta Muhammad ay ang pumalit na leader o kalifa ay si ang kanyang biyanan. Itong si Abu Bakar as-Siddiq. Ito ang pumalit na unang kalifa, si Abu Bakar as-Siddiq. Hanggang sa tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpapalaganap ng Islam hanggang sa nung mamatay naman ito si Abu Bakar as-Siddiq ay pumalit naman ay si Umar radiyallahu anhu na siya ang namuno nagpalaganap ng Islam na siya ang pinamunuhan niya ang mga Muslim upang hindi sila maligaw. Hanggang sa pinatupad niya kung ano ang batas ng Quran, ano ang mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa inabutan na rin ng kamatayan si Umar radiyallahu anhu, ay pumalit naman sa kanya ay si Uthman. Ito naman si Uthman ay ginawa ni Uthman ay nagpalimbag siya ng maraming kopya ng Quran at ipinadala niya sa mga iba't ibang bayan hanggang sa dito sa buong mundo hanggang sa nakarating na dito sa atin itong banal na Quran. Na ito na. Kasi itong Quran na lahat kasi ng mga sugo ay mayroong mga himala. Pero ang pinakamatinding himala ay ang himala ni Propeta Muhammad. Dahil hanggang ngayon, dahil ang himala ni Propeta Muhammad ay itong banal na Quran. Na hanggang ngayon ay ito pa rin ang nagtuturo sa atin ng kabutihan, nagbabawas sa atin ng kasamaan upang tayo ay hindi malihis sa agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa nung mamatay naman si Uthman, ay ang pumalit sa kanya ay ito si Ali. Saka balik muna sa iyo kapatid na Sir Mads. Okay, at maraming salamat. Yun po yung paliwanag ng ating mahal na ustad na si Ustad Musa, na kung saan ay kanyang pinaliwanag yung kasaysayan na papaano na dinadala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling tipan, ang banal na Quran. At hindi lamang sa mga doon sa Saudi, sapagkat yung ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buong mundo ho.
dahil dumating na yung kamatayan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang nagpapatuloy yung apat na mga disipulo ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po mga kapatid, kung pag-aralan po natin yung kasaysayan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kahit binabayaran na siya ng mga mayaman, yung king doon sa nasabing Saudi na yan, noong panahon na yon, ay hindi niya tinanggap yung alok sa kanya, na yung kalahati ng kayamanan sa Saudi ay hindi tinatanggap ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yung utos ng Allah na kanyang ipinarating sa mga tao. So ano na nangyari ngayon? Ay ang bansang Saudi ay napakayaman. Noong panahon pa yan, Ustad, ni Amang Abraham, ay sinasabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang payamanin ang angkan ni Abraham. So ngayon ay napakayaman na ho sa buong mundo. Ay meron na nga mga ginto dyan sa Saudi, at mga mina ng gasolina, at marami pang iba yung ibinigay ng Allah. Binigyan ng punong-puno ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala nang makakapantay doon sa mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin nyo, kahit siya ay pinagbabato na sa pagdarasal niya, na kahit kanyang ipinarating yung mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay binabato na siya, dinuduguan na siya. At nakita ni Anghel Gabriel yung ginawa sa kanya, na sinasabi ni Anghel Gabriel na kung nakikita namin yung ginawa sa iyo, sugo ng Allah, gusto nyo, aksabin natin sila ng bundok, o di kaya tatabunan sila. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na wag po, dahil inshallah ay magigising sila pag kanilang marinig yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, at hanggang sa ngayon, napakarami po mga kapatid. Tulad ngayon, kung tayo ay madatna ng kamatayan, hindi natin alam. Dahil ang buhay ng tao ay pagsamantala lamang. Kaya tayo ay magpaligsahan na po tayo ng kabutihan. Huwag po tayong magkimkim sa ating mga kayamanan, mga kapatid. At huwag po tayong mag-away-away. Huwag po tayong magkawatak-watak sa nag-iisang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag tayo ay hindi nagkakaisa, ay papaano na yung ipinangako ng ating Panginoong Allah sa mga sugo at propeta na sila'y daan tungo sa kanyang paraiso? Di ho ba mga kapatid? Bigyan po natin ang talata ng ating banal na Quran na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isinalin ho natin sa wika na ating maintindihan. Mababasa natin sa Quran, chapter 3, verse 102. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kayong mga mananampalataya, sabi niya, matakot sa Allah ng may tunay na pagkatakot, at huwag mamatay maliban sa kalagayang Islam o pagsuko at pagtalima sa Kanya. Yan mga kapatid. Papaano? Hindi natin tatanggapin yan. Wala na. Matakot tayo. Matakot kayo, sabi ng Allah, na huwag kayong mamatay na kayo ay hindi Islam. Tinan mo ho, yung nakaraang araw, nangangaral ho yung ating dating pare na si Ahmad Barsilon dyan ho sa provincial jail. At alam nyo po, at ang aking naririnig doon sa kanyang noong panahon na yon, dahil siya yung reverend na lisensyado yan, pero gusto niyang talunin ang mga iba't ibang country ng Islam. Noong siya ay isinabak doon sa ibang bansa sa Saudi, ang ginawa niya, meron siyang nakilala doon na nabinigyan siya ng Quran, na hanggang sa binasa niya,
ay nakikita niya doon na si Hesukristo pala ay meron siyang tinatawag na Diyos nung siya'y napako sa cross, di ba? Oo, lama sa bagtani. Yung po yung pinaliwanag niya, mga kapatid. O, ito, meron po tayong makikita na video na talagang yung dating pare na yumakap sa Islam, si Ahmad Barsilon, siya yung palaganap ng pananampalatayang Islam nung siya na isagradong yumakap sa Islam noong nakarang araw na September 29, 2026 ay naroon po kami sa provincial jail ng Cavite. Ito po yung video at makikita po ninyo yung paliwanag ng ating mahal Ustad Ahmad Barsilon na kanyang inaral, itinuro niya yung Islam at yung Muslim. Ito po mga kapatid at konting video lang. عشت من جديد بفعل ما أريد باسمك قيد Paraan natin dito. Okay? Okay, madali na. Dalawang salita lang ang pag-aaralan natin. Dalawa na? Yes! Pero, babalik kayo sa inyong mga taberna. Taberna ba tawag? Brigada. Ha? Brigada. Brigada o taripa. Taripa pala. Taripa sa Paglalegi pala yun. Taripa. Babalik kayo sa inyong mga tarima na magmumuni-muni kayo dahil sa dalawang natutunan niyo na salita. O mo dalawa lang. Di ba? Eh, ang pagtsagaan natin, dalawa nga alam eh. Di pa natin pagtsatsagaan. O, yun lang ang iiwas sa inyo. Dalawa lang talaga. Kasi itong dalawang ito, hindi pa rin naintindihan ng tao. Ang masakit, itong dalawang ito, yung mga gumagamit ito, nag-aangkin, hindi pa rin nila alam kung ano ibig sabihin. Kaya pati Muslim, di nala ko ano yun eh. O, you see? Okay. Unang salita na ating pag-aaralan, dalawa lang. Kapusin ko sa dalawang salita. Yan. Tayo, ayan na, unang salita. O, isa na tayo ngayon. Islam. Eh, pag tinanong ko rito ko, ano mga sasabihin nyo, ayoko mong pahiya. Matatawa kasi ako pag nagtanong ko isa-isa, iba-iba, sasabihin nyo, sigurado eh. No? Islam. Yan. O yan po, yan po yung pinaliwanag ng ating batikang mangangaral ng Islam, si Ahmad Barsilon, na dating reverend, na niyakap niyang Islam at pinaliwanag niya doon sana nakapiit doon sa provincial jail ng Cavite ay patungkol sa Islam at kayo Muslim. Kasi marami po sa ating mga kababayan na naniniwala sila sa haka-haka, kuro-kurone na mga hindi nila ipinangaralan, hindi nila inaral yung turo ng Islam. Oo, at sinabi ng ating mga ngaral na si Ahmad Barsilon, yung Islam, ang pag-akala ng mga kababayan natin ay Islam para lang sa Mindanao, para lang sa Saudi, para lang sa ibang mga tribo na basta yung tumatawag ng Allah. Hindi nila alam, yung Islam pala ay pangkalahatan. Yan po yung pinaliwanag natin noong unang salang natin dito, na wala ng ibang tinatanggap ng ating dakilang tagapaglikha kundi Islam. Ang Islam kasi mga kapatid ay kaisahan sa pagsamba sa Diyos. Oo. Yung palang Islam, yun din yung dala ni Adan alayhisalam. Oo, ang Islam ay nandun pa. Nandun pa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang binaba. Noong sumuway, yung mag-asawa na yan, na si Adan at saka si Iba, yun po yung paliwanag niya. At yung Muslim naman na paliwanag ng ating mahal na ustads, si Ustad Ahmad Barsilon, ay ang Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa nag-isang tagapaglikha. Na hindi lamang tao na yung taga Mindanao ay Muslim, sapagkat lahat po ng nilikha ng Allah, ayan ay Muslim. Tulad ng mga araw, ayan ay Muslim.
tulad ng mga bituin ay Muslim. Yung mga hangin, mga pananim, yung mga hayop, yan po yung mga Muslim, mga kapatid. Lahat po. Sapagkat ang tao lamang na nilikha ng Diyos na first class. Bakit? Na maging first class yung mga tao na yon, na nilikha ng Allah. Meron tayong mata, meron tayong pangamoy, may tainga tayo, mayroon tayong bunganga, meron tayong kamay, may paa tayo. Ngayon, saan po natin gagamitin yan? Ha, di ba? So mamaya ho mga kapatid ay ipagpatuloy po natin ang ating tinatalakay. Yan po yung binuksan ng ating mahal na imam na si Imam Musa, yung patungkol sa Muslim at Islam doon sa kanyang ipinarating at lalo na po sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, tayo po ay magbabalik sa ating programang Boses ng Islam. Tayo po muna ay magpapakilala sa ating himpilan. Boses ng Islam. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Boses ng Islam. At ang oras po natin ngayon ay alas 8:36 ng gabi. At yun po mga kapatid, at ibibigay na po natin sa ating Imam Musa kung ano po yung kanyang idadagdag o karagdagan doon sa aming pinaliwanag, kung ano po yung mga dinadala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga kanyang mga sahaba, yung apat na yon hanggang sa dumating ang Islam dito sa sa Pilipinas. Okay? At Ustad, go ahead. At ibigay ko po sa iyo ang pagkakataon. Napakaganda po kapatid ng yung mga mensahe. Bali, meron kang nabanggit kanina na tungkol kay Propeta Abraham. Ay medyo iatras natin ang konti kasi itong si Propeta Abraham ay hindi natin pwedeng pag-iwanan nito kasi ito ang tinagurian. Ito ang tinagurian na ama ng mga propeta. Si Propeta Abraham. Dahil kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag ang mga tao ay naliligaw, ay nagpapadala siya ng mga propeta. Na mismo itong si Propeta Abraham ay nagmula siya sa isang ligaw na tao. Kasi mismo ang kanyang tatay ay siya mismo ang tagalimbag ng mga santo. Katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran na فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي نُجُومٍ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَجَعَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله العظيم. Mashallah. Itong sambayanan ni Propeta Abraham ay nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang na inanyayahan nila itong si Propeta Abraham upang dumalo. Na si Propeta Abraham ay siya ay nagmuni-muni kung siya ba ay dadalo o hindi. Hanggang sa pumasok sa kanyang isipan na dumalo siya upang ipahiwatig sa kanila ang mga maling ginagawa nila. Kasi ito si Propeta Abraham ay kung ating mamarapatin ay mismo ang tatay niya ay gumagawa ng mga santo na pag sila ay kumukuha ng kahoy, pinapasama ng tatay niya si Propeta Abraham, ay pagdating nila sa bahay ay ginagawa nila ay hinahati ang kahoy. Ang kahati ng kahoy ay ginagawang panggatong.
Ang kalahati ng kahoy ay ginagawang santo, mga Diyos-Diyosan. Allah. At ito si Propeta Abraham ay ginagamit pa ng kanyang tatay na magtinda ng kanilang mga santo. Pero alam mo ba, kapatid na Sir Mads, ay pag siya ay nagtitinda ay walang nabili sa kanya. Kasi sinasabi niya sa mga tao, sino ang lukulukong tao ay bumili ng santo? Sino bang lukuluko na bibili? Sinisiraan na niya ang kanyang paninda. Hanggang sa ito ay naisipan ni Propeta Abraham na dumalo sa isang malaking pagdiriwang ng kanyang angkan dahil siya ay naimbitahan. Tapos nung siya ay dumating dun sa lugar na kung saan ay ginanap ang isang malaking pagdiriwang, ay siya ay umakyat sa entablado at tinanong niya isa-isa ang mga santo. Sabi na, ikaw makakain ka ba sa mga inahin sa inyo na mga pagkain at hindi makapagsalita? Makakain ba kayo sa mga hayop na inahay sa inyo? Paano makapagsalita ang santo na gawa lang naman ng tao? Hanggang sa nagalit nito si Propeta Abraham, hanggang sa pinagsisira niya ang mga santo, binabali niya mga kamay, mga ulo, mga krus, binabali niya ito hanggang sa nagalit ang kanyang sambayanan. Nung magalit ang kanyang sambayanan na ipinagputos ng hari, na sabi na huliin si Abraham. Huliin si Abraham, titingnan natin kung gaano kagaling yung sinasabi ng Diyos. Hanggang sa hinuli nila ito si Abraham. At sinakta nila, pinagsusuntok anong ginagawa kay Abraham hanggang sa tinalian ito. Hanggang sa naghutos ang hari na magpaliyab ng apoy sa kabilang gusali. Sabi ng hari na tingnan natin kung hanggang saan ang tigas nito si Abraham, kung makakaligtas siya dito sa apoy na ito na naglalagablab. Hanggang sa nagpalingas na sila ng kahoy sa isang gusali. Hanggang sa nagliyab na ito. At nung naglalagablab na yung apoy, ay nag-utos na yung hari na ihagis na si Abraham doon sa apoy. Nung hinagis si Abraham doon sa apoy, na siya ay nanalangin sa Allah, na sinabi ni Abraham na hasbunallah wa ni'mal wakil. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo, ya Allah, ang aking sarili. Na ikaw ang tagapamahala sa lahat ng mga nilikha, at mapipinsala ako ng apoy na ito sa kapahinturutan mo. Sabi na, hanggang sa hinutusan ng Allah ang apoy na lumamig. Na imbis na masunog si Propeta Abraham doon sa ilalim ng apoy, ay giniginaw dahil sa kapahinturutan ng Allah. Hanggang sa namatay ang apoy. Pero nidamit ni Propeta Abraham ay walang kagalos-galos. Hanggang sa siya ay lumabas doon sa gusaling yun na pinagliyaban ng apoy, na pinakita niya sa kanyang sambayanan na ito ang kaisahan ng Allah. Maniwala kayo sa Allah. Maniwala kayo sa Allah. Dahil nakita niyo ang naglalagablab na apoy na ni katiting na apoy ay hindi ako nasunog. Pero nakipagmatigasan pa rin ang kanyang sambayanan na ayaw maniwala kay Abraham. Hanggang sa sobrang sama ng loob ni Abraham na siya ay nagsabi na aalis ako sa lugar na ito at ako ay pupunta sa ibang lugar kung saan ay may sa katuparan, may sa gawa ko ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa dinala niya ang kanyang asawa na si Sarah, na binaybay nila ang napakalawak na karagatan. Hanggang sa sila ay napadpad sa lugar na Misr. Nung sila ay mapadpad sa lugar na Misr,
ay hinuli siya ng mga sundalo ng hari ng Misir. Siyempre nagtataka sila, bagong tao, bagong muka, at napadpad sa lugar nila. Hanggang sa inimbestigahan siya ng hari, pinaliwanag niya ang dahilan, hanggang sa tinanggap sila ng hari na makitira doon sa kanilang bayan. Hanggang sa nung tumagal na ay dahil sa si Sarah, ay napakagandang babae ni Sarah. Ay hindi talaga maiwasan na nagkagusto yung hari sa kanya. Hanggang sa merong time na wala si Propeta Abraham sa bahay, na pumasok ang hari sa kwarto ng Sarah dahil pagsasamantala niya ito. Dahil sa ginawa ng hari na pumasok sa loob ng kwarto ni Sarah, ay hindi siya pinahintulutan ng Allah na mapinsaran niya si Sarah. Dahil nung nilapitan niya si Sarah, ay tumigas ang kanyang katawan hanggang sa nagkasakit. Anong nagkasakit nitong hari, ay humiling siya sa Allah na pagalingin siya ng Allah na bilang kabayaran sa kasalanan na kanyang ginawa, ay ibibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hagar sa mag-asawa na Propeta Abraham at saka si Sarah bilang alipin. Hanggang sa ganoon na ang nangyayari, na gumaling ang hari, ay tinupad niya ang kanyang pangako na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak bilang alipin ni Sarah at saka si Propeta Abraham. Hanggang sa nagdesisyon ang Propeta Abraham at saka si Sarah na bumalik dun sa Kanaan. Na nung sila ay bumalik dun sa Kanaan, na sila ay namuhay na doon, hanggang sa si Sarah at saka si Propeta Abraham ay hindi sila nagkakaanak. Ngayon, itong si Sarah ay inutusan niya yung kanyang asawa na si Abraham na asawain ang kanilang katulong para makakita siya ng anak. Hanggang sa dahil sa si Propeta Abraham ay masunurin sa kanyang asawa na si Sarah, ay sinunod niya ang kautusan ng kanyang asawa na si Sarah. Hanggang sa inasawa niya itong kailang alipin na si Hagar, na hanggang sa ito ay nagkaanak sila, na ito si Propeta Ismail. Pero nung magkaanak si Propeta Abraham at saka si Hagar, ay doon na nagkaroon ng selos si Sarah. Nagkaroon siya ng selos at pinausap niya ang kanyang asawa na ilayo ang kanyang mag-ina upang hindi siya makagawa ng paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa itong si Propeta Abraham ay masunurin din sa kanyang asawa, ay isinakyan niya sa kamilyo ang kanyang mag-ina, hanggang sa dinala niya sa lugar na kung saan doon mamuhay ang kanyang mag-ina, hanggang sa binaybay nila yung desierto, hanggang sa makarating sila sa isang napalibutan ng bundok na merong lambak sa gitna, na merong isang puno na doon niya iniwan yung kanyang mag-ina. Hanggang sa nung pinababaanan niya yung kanyang mag-ina doon sa puno na yun, ay ang kanilang dala na baon ay mga natutuyong kurma at saka isang palagi natin isang tubig na galon. Ganun lang ang baon nila. Hanggang sa nung tumalikod na si
Propeta Abraham ay tinawag siya ni Hagar. O aking asawa, iiwanan mo ba kami dito sa lugar na ito? Hindi pa rin sumagot si Propeta Abraham. Hanggang sa pangalawang beses ay tinawag pa rin niya, o aking asawa, iiwanan mo ba kami sa lugar na ito? Hindi pa rin sumagot si Propeta Abraham. Hanggang sa nung medyo lumalayo na siya, tinawag sa pangatlong beses, ay tinawag siya ni Hagar na, o aking asawa, yan ba ay kautusan sa iyo ng Allah? Doon lumingon si Propeta Abraham. Nasabi niya, oo, ito ay kautusan sa akin ng Allah. Na hanggang sa sinabi ni Hagar na ito si Hagar ay isang dakilang babae, ay sinabi niya sa kaniyang asawa na tumungo ka na kung saan ka patungo dahil kami ay hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na ito. Hanggang sa dumating sa punto na itong si Hagar at saka si Ismail ay naubusan sila ng pagkain at saka inumin. Hanggang sa ito si Ismail ay umiyak na ito. Na ito naman si Hagar ay hindi niya matiis. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak na umiiyak sa kadahilan ng walang pagkain. Hanggang sa ginawa ni Hagar ay pumunta doon sa kabilang bundok dahil naghahanap siya ng mga tao na makakatulong sa kanila. Hanggang sa bumalik naman sa kabilang bundok, hanggang sa nakapitong pabalik-balik ay wala siyang tao na nakikita na makakatulong sa kanila. Hanggang sa siya ay nawalan ng lakas, nanghihina siya. Na doon na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Anghel Jibril na bumaba. Na bumaba si Anghel Jibril na nagkatawang tao. Tinawag niya si Hagar na pumunta ka sa lugar na ito dahil dito ay may tubig. At doon napabangon si Hagar. At sabi niya, may tao ba dyan? Hanggang sa lumapit siya doon sa isang tao na si Anghel Jibril na nagkatawang tao na hanggang sa yung lupa ay ipinalo ni Abraham ay ni Anghel Jibril ang kanyang palo doon sa lupa ay doon lumabas yung tubig na Zamzam. Na hanggang sa ginawa ni Hagar ay hinakop niya itong tubig dahil natakot siya na mawala. Hanggang sa pinalibutan niya ng bato para maipon yung tubig. Na sabi naman ni Propeta Muhammad na kung hindi lang pinalibutan ni Hagar ng bato yung Zamzam ay magiging ilog. Pero dahil sa pinalibutan niya ay ganun lang nangyari, parang bukal lang siya. Na hanggang sa naging na yung tubig, dumami kasi bukal yung Zamzam. Hanggang sa sinabi ni Anghel Jibril na dito sa lupang ito ay merong itatayo ang Allah subhanahu wa ta'ala na malaking sambahan sa Allah. Yan yung Masjidul Haram. Baitullah. Baitullah. Ayan na yun. Yun tinatawag baka sa Christian. Hanggang sa Betel, English. Hanggang sa namuhay na sila doon sa lugar na yon na dalawa sila mag-ina. Hanggang sa merong isang grupo ng mga tao na naghahanap na rin ng tubig. Na nakita nila itong lugar nila Hagar ay pinalibutan sila ng ibon. Kasi yung mga ibon umiinom na rin sa tubig. Hanggang sa nakita ng mga grupo ng mga tao na yon na sabi niya, sigurado ako na dyan sa maraming ibon na yan ay sigurado ako may tubig dyan. Hanggang sa lumapit sila doon na nadatna nila si Hagar at saka kanyang anak na si Ismail. Hanggang sa nakiusap yung mga tao
na grupo ng mga tao na yun na sabi niya, maaari ba kami tumira dito? Na ito naman si Hagar ay pumayag naman siya, sabi niya sa isang kondisyon. Sabi ng mga tao, na anong kondisyon? Sabi niya, para sila yung masusunod dun sa tubig. Na pumayag naman yung mga tao hanggang sa dumami na ng dumami. Yan na yung mga tao na nakatira ngayon sa Makkah. Mashallah. Hanggang Okay. sa ito si Ismail ay nagkaedad dito ng 14 years old. Nagbibinata na siya. 14 years Ay, old. Bata saka pa siya. ngayon mga 14 years old nagbibinata. Okay. Nagbibinata. Okay, Ustad. Meron tayong natitirang 4 na minuto. Next na Friday, ipagpatuloy din natin yung ating tinatalakay na yan. Ikaw muna mauna magbati, Ustad. Papaalam na tayo. Mauna ka muna. Sige, alhamdulillah. Okay, At, mauna ka muna. Alhamdulillah. At siguro dahil sa may yung oras natin, ay dugtungan na natin sa susunod na mga araw. At okay? Ustad? hello. Ayan. Okay. Ayan po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ustads. At yan po si Ustads Imam Musa. At kababayan ko po yan. Taga-Pagadian po yan siya. Diyan po nakatira sa Trisi Martires, Cavite. Siya po yung nag-guide sa amin. Kaya nakapunta kami doon sa Provincial Jail ng Cavite. At gusto ng mga kapatid natin na mga Muslim o Christian na makita nila yung isa sa mga nangangaral sa Islam, yung dating pari si Ahmad Barcelon. So yan, at pagpalain si Ustad, yan po yung ating katandim sa programang Boses ng Islam, si Imam Musa. Taga-Labangan po yan. Okay, at napakaganda po yung kanyang paliwanag patungkol doon sa kasaysayan ni Amang Abraham. Kasi siya po yung ama na mananampalataya. Sapagkat kung hindi po si Amang Abraham na nagkaroon ng lahi na dalawa, ang lahi ni Ismail ay dyan po yung nagmula si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung si Isaac naman, doon po yung nagmula yung angkan ni Iso Kristo. So kaya iisa po, wala po tayong marinig, makikita na ang propeta ay Chinese, ang propeta ay English, ang propeta ay Bisaya. Sapagkat lahat po ng mga propeta ay galing po sa Middle East, Arabo. Oo, kasi tatlo po yung kadaladala nilang mga lingwahe, yung Hebrew ni Abraham, ni Moses, at yung Aramaic kay Jesucristo yon. Yung Arabic kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero iisa lang ang salita na yan na nagmula po sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po mga kapatid, na mayroon po kayong napulot na aral patungkol po doon sa mga paliwanag namin, na marami pong mga kababalaghan na inutos ng Allah sa mga sugo at propeta tulad ni Jesucristo, na siya po yung dakilang propeta ng Diyos na espiritu nagkatawang tao. At yung si Abraham naman, na siya po yung Khalilullah, ibig sabihin na siya yung ama na mananampalataya. At si Propeta Muhammad, siya naman po yung Habibunallah, pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga sugo at propeta. At si Propeta Moses naman, siya po yung tinatawag na nakakausap niyang Allah pero hindi niya nakikita, mga kapatid. So marami pong mga mensahero na pinadalhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman o kapangyarihan mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya maniniwala po tayo, mga kapatid. Dahil sa kaunti lang pong ating oras, inshallah, sa ganitong oras, ganitong araw, araw ng gabi, sa Friday ito, ay ipagpatuloy din po namin ang aming paksang tinatalakay. May kaugnayan po doon sa mga
sa haba ng Propeta Muhammad at sa kasaysayan po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pati kay Abraham. So yun po yung pinaliwanag ng ating imam. Yan po muna mga kapatid. Sana po ay meron po kayong mapulot na aral tungkol ho sa pananampalatayang Islam. Ito po ay hindi po para sa amin, para sa lahat po ito. Welcome po kayo makinig dito. At kung meron kayong katanungan ay handa po kami sumagot. Na rin po ang ating Imam Musa sa aming makakaya na amin pong sagutin ang inyong mga katanungan mga kapatid, mga kaibigan. Huwag lang yung kasagutan na labag sa batas ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan yung magandang kasagutan o hindi yung mag-away-away tayo. Kaya nga sabi nga, mahalin mo ang inyong kapwa, ang pagmamahal sa inyong kapwa katulad sa inyong sarili. Ganun po mga kapatid ang aming layunin dito. Wala po kaming sinasagasaan kung anumang sikta ka. Basta kami po ay ipinarating po namin yung mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang yung mga kisa o yung mga kasaysayan o yung mga panahon ng mga sugo at propeta, yung po ipanipaliwanag po namin mga kapatid. At kung anuman po yung aming nasabi na masakit sa puso't damdamin ninyo, kami tao lamang po na may pagkakamali, kami po ay humihingi sa inyo ng paumanhin na sana po ay inyong maunawaan sapagkat yung aming sinasabi ay nagmula po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagmula po sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po mga kapatid, at ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati sa lahat po na nakikinig dito sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa nanood sa atin sa programang ito na Busis ng Islam. Ang inyong lingkod po, Mads Pangulima, ang aking katandem sa gabing ito, kundi si Imam Musa. Yan lang po muna mga kapatid. Ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ay, pahabol po mga kapatid. At binabati po natin si Nas Boysan. Nakikinig ngayon sa oras na ito. Nandito po siya. At siyempre ho, yung ating mga listener na si Ida Brosas at Edmond Samanigo Pangilinan at watching in listening. Ayan, nakikinig siya ngayon. At si Nay Dilagan Amer. Ayan, highlight. At si Mukamar Basir watching you. Ayan, at mabuhay ka kapatid, pagpalain ka. At si Nurjana MT Abinal at gandang gabi. Ayan po yung ating chapter dyan sa Barangay Mantapuli, Lanao del Sur. At si Nika Bin Kamed. Ayan, mabuhay ka. Mabuhay ka. At sa pamilya po ni Nasa Boysan, at binabati ko po lahat at dyan po sa Mindanao, yung mga Boysan family, at siyempre yung Pangulima family, nakikinig po. At siyempre, congratulations ho sa aking kapatid na si Utet na talagang nakapasa siya sa exam at naway utol na ipagpatuloy mo lang ang inyong kabutihan at inshallah yan po ibinigay ng Allah sa iyo na biyaya. At sabi nga ng ating dating hero na si Rizal, ang pag-asa ng kabataan ay pag-aaral. So yan po at natamo mo utol ang inyong pangarap sa buhay inshallah na ipagpatuloy mo yan at importante wag po nating kalimutan yung Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo magkapatid ay magkakaisa hanggang sa kamatayan natin ay magmamahalan tayo at mahalin po natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, mga kamag-anak natin. Wala po, kahit sino man, walang discrimination. Muslim o Christian, mahalin po natin. Yan po yung layunin ng pananampalatayang Islam. Yan lang po mga kapatid. At mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Busis ng Islam.